Paano mo malalaman na magtatagal ang relationship nyo, or masaya ang relationship nyo, or may magandang future relationship nyo, or kayo talagang para sa isa't isa? Sa video na ito ay magbibigay ako ng mga signs para confirmation para sa inyo that kailangan nyo or maganda na pagbasehan nyo or silipin nyo para masabi nyo kung mas i-pursue ba ninyo ang relationship nyo or kailangan nang tapusin. Well, kung gusto mo na malaman, tara, simulan na natin. Anyway, mga kaibigan, I don't know kung merong tao, but as far as I know, wala naman po sigurong tao ang nakakaalam ng 100% na mangyayari sa future natin, except God. He knows everything. Pero sa tao, wala po. Kaya kahit minsan masaya yung relationship nyo, okay naman sa tingin mo, tapos biglang may mangyayaring gulo na dahilan kung bakit iniwan ka, iniwalayan ka, or ikaw mismo ang nang iwan sa kanya. But, my friend, it doesn't mean na hindi ka na maging wise para mag-consider or para silipin or tignan yung sides or yung nangyayari sa relationship nyo. So that, meron kang consideration or meron kang mga basehan para masabi mo na kung kailangan mo nang ilaban or ipaglaban o kailangan mo nang bumitaw. So my friend, ilalatag ko ang 12 na signs na magtatagal or nasa healthy or maganda kang relationship or masayang relationship. Okay? Number 1 na sign ay wala pong pilitan sa relationship nyo. Wala pong manipulation sa relationship nyo. Hindi mo po kailangan na by force para mahalin ka or para mag-effort siya sa'yo. And both of you ay ginagawa ito. It means talagang by love or out of love kung bakit pinaparamdam nyo yung care nyo, kung bakit nag-e-effort kayo sa isa't isa. Wala pong sa pilitan. Yun po yung number 1. Na sign na talagang masaya at kayong para sa isa't isa. Proceed na tayo sa number 2. Ay, wala kayong pakialam sa nakaraan or past ng bawat isa sa inyo. Kasi ang mahalaga sa inyo is yung present at yung future nyo. Kung anong nangyayari sa present at anong mga plano nyo sa future. Past is past. Hindi naman yun pwedeng ibalik or ibalik sa nakaraan para itama. In short, wala kayong pakialam sa past, sa mga bitterness, sa mga nangyari sa bawat isa sa inyo. Maganda man or hindi, ang nangyari sa past nyo, it doesn't matter sa partner mo at sa'yo. It's a big sign that you're in a healthy and my future na relationship. God bless you, kaibigan. Good for you. Number 3, ay no secrets. Kapag nasa healthy relationship ka, walang maraming sikreto. Hindi ko sinasabing lahat ay i-open mo sa kanya, sabihin mo sa kanya. Of course, sabi ko nga, be wise. In a relationship, especially kapag di mo pa asawa, kailangan mong maging wise. Huwag mo ibigay ang lahat ng sikreto, lahat ng bagay. Sabihin mo sa kanya, of course, magtira ka ng para sa sarili mo, mga bagay na hindi mo sinasabi sa kanya kasi nature ng tao or, ang tao, kapag nakita nila or nalaman nila ang kahinaan mo, yun yung gagamitin na yung pang blackmail sa'yo. It's good for you kapag nakatagpo ka ng lalaki na hindi ganon. But my point here is that yung nature ng relationship nyo ay walang sikreto or kapag merong ginawa yung isa, merong nangyayari sa isa, ino-open niya or open kayo sa isa't isa. Walang tinatago. Kung merong pinaghirapan yung isa, sinasabi para magtulungan. Kasi kapag ganun yung nature ng relationship nyo na ipapakita nyo that you respect each other and you honor each other, may care kayo sa bawat isa. So kaibigan, no secrets if you're in a healthy relationship. Next, number 4, ay okay lang sa inyo ang tanungin ang bawat isa. Because if you're in a toxic and unhealthy relationship, parang kasalanan ba or masamang magtanong? Parang, parang merong mga tinatago yung partner mo. Kapag nagtatanong ka, palagi siyang galit. Pagtatanong siya ka, privacy, personal. Hindi ko sasabing wala yung mga bagay na yon. But my point here is that yung pinaka-nature or atmosphere ng relationship nyo is that hindi kayo natatakot or merong openness sa inyo. Maaaring magtanong at sagutin din ng isa. It means kapag ganun ang nangyayari, nasa healthy
na relationship ka. Okay? Number 5 ay both of you ay nag-adjust. It's a confirmation na talagang you love each other, talagang kayong para sa isa't isa. If both of you ay naiintindihan, nag-a-adjust, may mga bagay na hindi na pinapatulan, may mga bagay na hindi worth it para bigyan ng issue, bigyan ng attention. Kumbaga, naiintindihan yung isa't isa at matured kayo. It means, nasa tama kang tao at magtatagal talaga yung relationship nyo. If both of you ay nag-a-adjust. Okay? Okay, kaibigan, bago ko sabihin ang number 6, gusto kong kumustahin. 5 out of 5 na ba? Or 3 out of 5? Or 1 out of 5? Or 0 out of 5? Kumusta na? Kaya pa bang itutuloy? Anyway, proceed na tayo sa number 6. Kinumusta lang kita. Willing na ibaba ang ego. Whenever na may mga conflicts, misunderstanding, or that is very normal sa relationship. Is that willing ka o willing siya na talikuran ng kanyang ego because mas malaki yung love sa inyong dalawa. But the problem, kung mataas ang ego pa rin, it means mas mataas yung pride niya, yung sarili niya, kaysa sa pagmamahal niya sa'yo. I'm sorry to tell you, masakit, pero yun talaga ang katotohanan. Hindi ko sinasabing hindi na siya magbabago at hindi ka na niya mamahalin. Of course, may chance. But, sabi ko nga, ito yung mga bagay na dapat mong kino-consider if baka hindi naman talaga ikaw yung dahilan para magbago siya or hindi naman talaga ikaw yung nakatadhana para sa kanya. Pag-iisipan mo yan. Okay. Number 7 ay nasasaktan ka if ever na nasasaktan mo siya or meron kang nasabi sa kanya na masakit. Ramdam mo yung sakit na nararamdaman niya. It's a big sign that you're a very super healthy relationship because andun yung love na involved. Hanggat maaari, ayaw mo siyang masaktan. Kaya nararamdaman mo yung sakit ng mga pinigkas mong salita, mga ginawa mo sa kanya. It's a sign na talagang nasa healthy relationship ka. Or kapag ganun din siya sa'yo, malalaman mo na ganun siya sa'yo if ever na kapag nasaktan ka niya, is that malapit, sorry, humihingi ng paumanhin at inaayos niya yung kanyang buhay. Super blessed ka kapag ganun. Okay? Number 8. Ay. Kapag nasa relationship ka or yung karelasyon mo or ikaw mismo ay pinipili ang manahimik kaysa magsalita or magsabi ng mga masasakit na salita. Pinipili nyo na lang na intindihin ang isa't isa. At kapag may chance na, pag kumalma na, kapag okay na, hindi na mainit ang ulo, then sinasabi mo yun sa kanya. My point here is that andun yung consciousness mo, andun yung isip mo or puso mo na baka meron kang masabi sa kanya na masakit. So, you need to have that self-control para hindi ka na niya masaktan pa. It means mahal na mahal ka at nasa healthy na relationship ka kapag ganun. Wow, good for you. God bless. Number 9, na sign na talagang nasa healthy relationship ka, tatagal kayo, ay, hindi po masyadong sensitive ang relationship nyo. What I mean is that, of course, especially mga babae, nature nyo na sensitive sa relationship. But, most of the time ay, ito yung mga immature. Kasi, ang totoong tao, sorry sa term ko, ang matured na relationship ay dapat mature din. Hindi masyadong sensitive sa mga bagay-bagay na kapag nakita mong may kasama na lang siyang iba, is that meron na siyang iba or, manloloko na siya or, kapag nag-reach out, may kumausap lang siya sa iba, is that meron na nangyayari. Kaibigan, you need to be matured. Hindi ko sinasabing hindi siya ganun or walang mangyayari na ganun, but trust me, bakit mo kasi pinasok yan kung alam mong may record na siya? Diba? My point here is that wag masyadong sensitive. Kailangan natin ng ibang tao, kaya kailangan natin ma-involve sa ibang tao. So, don't be too sensitive. Even sa mga salita. May mga bagay na ipapuso mo na lang or, wag mo na lang bigyan ng halaga. Lalo na kung masakit yun na nasabi niya or nagawa niya sa'yo. Kasi lahat tayo nagkakamali. Kaya kung matured ka, intindihin mo na lang and then maaaring sabihin mo sa kanya in a good way. Not in a way na meron na namang gulo. Not in a way na, gagawa ka naman ng drama. Bawat lalaki or karamihan sa mga lalaki, ayaw masyado ng drama. Straight lang po kami. Straight lang. Mag-isip and even sa mga situation, gusto lang namin ng straight na usapan. Okay? Number 10. Sign na magtatagal ang relationship nyo. Ay, nagtutulungan kayo pataas ang mag-partner. Kaya nga ang relationship ay tinawag na partnership kasi dapat
nagtutulungan kayong pataas. Kung isa bumabagsak, hilain mo siya pataas. Kung yung isa pataas, hihilain mo din siya pataas. Kung ang relationship niya ay may pagtutulungan at hindi yung partner po pa ang number one na kontra sa'yo, number one na nagdi-disagree sa'yo, it means nasa unhealthy relationship ka. Most of the time, nasa mali kang tao. But, kung andun yung support niya, yung tiwala niya, both of you ay nararamdaman niyo yun sa isa't isa. Just mean na talagang masaya at nasa healthy na relationship ka or magtatagal na relationship. Good for you. And God bless you, my friend. Okay? And number 11, it's a sign na nasa healthy relationship ka kapag may plano kayong dalawa para sa future nyo, para sa pamilya nyo, or para sa mga magiging pamilya nyo kung hindi pa kayo kasal, kung hindi pa kayo mag-asawa. You know, relationship ay dapat may goal or may plano or may direction sa buhay. Kasi kung pumasok ka sa relationship hanggang sex lang, na walang patutunguhan, kumbaga because lack ka ng pagmamahal sa magulang mo maybe, sa friends mo, lack ka ng attention, pinasok mo ang relationship, that is not good. That is not a good reason para pumasok sa relationship. Dapat ang relationship, kapag pumasok ka dyan, dapat meron kayong goal, meron kayong dreams, at talagang merong purpose yung relationship nyo. Kaya nga naging kayo. Okay? Pero kung wala, trust me, you're in unhealthy relationship. Okay? Last but not the least, number 12 na signs, at talagang ito ang pinaka signs na nasa healthy at magtatagal na relationship nyo if God-centered or Jesus-centered ang relationship nyo. God is love and He is the perfect example of love and a relationship. Kapag ang relationship nyo nasa kamay na ng Diyos, walang magawa si Satanas, kundi ang tumahimik at layuan na lang, pabayaan na lang kayo. Kasi alam niyang He will fail. He will fail and He will fail. My friend, you need Jesus, you need God sa relationship nyo para mag-work. Because He is love. So, kumusta kaibigan? Kalahati ba ay wala sa Kanya? Or 100% or 12 out of 12 ay nasa Kanya? Congratulations, God bless you kapag nasa ganon. But what if less than half? Mag-give up ka na ba? End nyo na ba ang relationship nyo? My friend, nasa iyo yan. I believe na merong nakikipag-usap sa'yo inside, even right now, na nagsasabing you need to end, or nagsasabing kailangan mong magtiis at ipaglaban mo pag-pray mo. Yun ang sundin mo, kaibigan. But if you ask me on my own opinion, my friend, kapag less than kalahati or 3 out of 12, leave. That's unhealthy relationship. Baka hindi talaga siya yung para sa'yo. My friend, that's it. I hope na meron kang natutunan. God bless.